Isang sample na lang po, kagaya po ng sa Abad Santos, Recto, yung papunta po ng Divisoria. Yan, meron po dyan na pa-left turn arrow na traffic light. At the same time, meron din po dyan na no U-turn sign. So, pag nag-green na, pwede kang mag-left turn pero bawal kang mag-U-turn. So, baka mamaya, yung mga naniwala sa kanya, madaan doon tapos nag-U-turn, naku, ang dami pa namang enforcers doon. Sigurado, huli ka talaga doon. Sa bahay at saka padiretso, may no U-turn sign. Pwede bang mag-U-turn? Who says yes? 1, 2. Asa kamay? 1, 2, 3, 4. Hindi kasama. Sino hindi, sabi hindi pwede. May mga nag-yes talaga, no? So, ibig sabihin lang talaga, may mga naniniwala po sa turo niya. Which is di mo naman masisi kasi nga, syempre, nasa seminar ka eh. So, ina-expect mo, yung instructor, alam niya kung ano yung tinuturo niya sa kanyang sinasabi niya. Kaya imagine natin, no? Ilan na kaya yung naturuan ni Sir Instructor na pwedeng mag-U-turn kahit na may no U-turn sign. So, tuloy lang po natin yung panonood. Tapos para pa siyang nang titis eh, no? Kumbaga parang china-challenge niya pa yung ibang mga hindi sumang-ayon sa kanya. Kasi nga parang ganun siya kasigurado eh, na tama yung kanyang tinuturo. Okay, going back to the rule. Ay ko sa, ano mas mataas? Ilaw o yung sign? O yung marking? Para sa mga traffic light, di ba? Ang pinakamataas sa tatlo. Okay? So, meron contradiction kasi nasabi ng ilaw sa sign. So, therefore, masusunod yung ilaw, pwede ka mag-U-turn. Feeling ko dito na misinterpret ni Sir yung ng hierarchy sa traffic rules and regulations. At mabuti na lang, nilinaw to ni Colonel Nebriha na basta may no U-turn sign, ibig sabihin, bawal ka talagang mag-U-turn nun. RA 4136 specifically states na kailangan mong sundin lahat ng traffic signs. Right? So kung may no U-turn dyan, sundin mo yon. Even if the traffic light signal takes precedence. Kasi nga po, ito po ay regulatory sign. So, dapat po talaga ito ang ating susundin. So, kahit na po may level ng hierarchy na mas mataas yung traffic lights or traffic signs, eh hindi rin po pwedeng baliwalain yung regulatory sign. Kasi nga po, kaya nilagay yan, ibig sabihin may reason. It's either pwede kang makadelay ng traffic kasi pag nag-U-turn ka, medyo masikip yung magiging pag-U-turnan, o kaya yun ay may pedestrian, may mga kasabay ka na tatawid, kaya po nilagay yung no U-turn sign. Pero isa rin sa mga sinabi ni Colonel Nebriha, normally talaga, kapag may traffic lights na may pa-arrow sign na pa-left, tapos walang nakapaskel na no U-turn sign, normally talaga, pwede kang mag-left turn nun or pwede ka ring mag-U-turn. Actually, ang ginamit niya pang term dito ay protected left turn. Ibig sabihin po nun, once na mag-green yung traffic lights na may arrow sign na pa-left, walang magiging sagabal sa pag-left turn mo. Walang mag-intercept dyan or magpapadelay. Tapos kahit na mag-U-turn ka, yung road po na yun ay very wide, so hindi ka makakadelay ng traffic flow. So yun po yung ibig sabihin ng protected left turn. Pero again, pag may nakalagay na regulatory sign na no U-turn, ibig sabihin po nun ay bawal talagang mag-U-turn. Kasi nga po, nilagay yan dahil may malalim na reason. Ang pinaka-posibleng reason dyan ay pwede kang makadelay ng traffic flow. Kasi halimbawa, sobrang narrow ng road na kapag mag-U-turn ka, eh baka umatras ka pa, saka ka naman ulit mag-turn. So makakadelay ka ng traffic flow. Siyempre, sa actual driving, sureable, huli ka talaga nun. Isang sample na lang po, kagaya po ng sa Abad Santos, Recto, yung papunta po ng Divisoria. Yan, meron po dyan na pa-left turn arrow na traffic light. At the same time, meron din po dyan na no U-turn sign. So, pag nag-green na, pwede kang mag-left turn pero bawal kang mag-U-turn. So, baka mamaya, yung mga naniwala sa kanya, madaan doon tapos nag-U-turn, naku, ang dami pa namang enforcers doon. Sigurado, huli ka talaga doon. Kaya sana, nagkakaroon pa rin ng mga assessment yung mga instructor, no? Sana may mga nag-check pa din na umuupo tapos nag-observe kung tama ba yung mga tinuturo niya. Kasi kagaya nga po nito, eh talagang hindi po tama eh. So, kawawa naman yung mga maniniwala. Pero again, buti na lang, na-correct na po ito at nilinaw na ni Colonel Nebriha. Pwede nyo pong makita yung video sa FB page ng MMDA.